hindi lang pwedeng sabihin mo love you. Love, 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 nasa isip mo ako, medyo ganun po dati. Hindi pwedeng ganun. Concretize mo siya. Ano ba yung love? Angel. Yes, bro. Jonas para Darwin. Okay, so putulin natin, bro. Yan, kaya natin tuloy. Okay, bro. So, anyway, patapos na rin to. No, yung ginawa ng ating Panginoon Kristo, concretize niya, no? Pinakita niya talaga. Ang mga apostoles niya, alam mo yung ginawa niya, talagang hindi lang siya sa mga tao, hindi lang siya nagpagaling, hindi lang siya nagpakain, kundi nangaral siya. Amen? And yun ang halimbawa sa atin ng Ebanghelyo, yung love na niya, ginawa niya true love sa pagbibigay ng kanyang buhay. Hanggang sa kauli-ulian ng kanyang hininga, He showed His love to us. At ang kagandahan dito, hindi doon natapos. Pagkaakit niya sa langit, sinabi niya, bago siya umakit sa langit, bago siya mamatay sa krus para sa sanlibutan, He gave us the Holy Spirit. Kaya napakalinaw, ang ganda nito, no? Talaga bibigyan ko kayo, no? Hindi ko kayo iwanan mamumuli, papalik ako sa inyo. At ang sabi rito, ito'y ang Espiritu Santo. Pagiging kasama ninyo magpakailanman. In other words, hindi niya iniwan ang mga Kristiyanong sumasampalataya sa Kanya. Hanggang ngayon po. Napakaganda ng pagmamahal na binigay ng Diyos sa atin na hanggang ngayon sa pamamagitan ng banal na Eucharistia, sa pamamagitan ng Holy Spirit. Mapapansin niyo po, no? Kapag nasa banal na Espiritu ka na, paalala po sa lahat, ha? Galatia 5. Malinaw po yung sinabi rito. Kung talaga nasa banal na Espiritu ka na, dapat ang buong ng Espiritu ay Galatia 5:22. May pag-ibig ka na, kagalakan, kapayapaan, katyagaan, kabaitan, kabutihan, katapatan, kahinahunan at pagpipigil sa sarili. Ang tanong, mayroon na po ba tayo nun? Meron na tayo ngayon dito makatangian na to. At sinabi ni Father Goring, additional lang po, no? Sinabi ni Father Goring, alam nyo, you know what? Sabi niya ganun, if, you know a person, if he was filled in the Holy Spirit, sabi niya ganun, he loves to pray. Tama, no? Tapos, sabi niya ganun, he loves to listen to the gospel. So, ngayon, na-feel niyo yun, no? Yung banal na Espiritu na gustong-gusto mo, masayang-masaya ka maglingkod, masayang-masaya ka nagpipray, masayang-masaya ka nakikinig sa salita ng Diyos. And that's the gift of the Holy Spirit. So, sana sa Ebanghelyo ito, pagpapaalala sa atin lahat, ngayong Mother's Day, itong mga nanay naman, mga kapatid, Mama Mary, talagang gumabay siya hanggang sa kauli-ulihan ng hininga ng kanyang anak. Relive tayo. Binigay sa atin ni Jesus si Mama Mary, also mothers of the church. Inabilin niya, babae, no? Mother, this is your son. And son, this is your mother. Binigay niya sa simbahan, sa buong sanlibutan. Hindi rin niya iniwan. At sa mga magulang ngayon, pagtatapos po, paalala po, yes, okay lang yan. Ibigay mo yung mga kailangan niya, basic necessity niya, but walang pinakamahalagang pagmamahal na maibibigay mo sa kanya, kundi ang kaligtasan ng kaluluwa niya. Kasi given na yan eh. Kapag pinag-aral mo yan, given na po yan. Pag-aaral naman yan eh. But, huwag nang kalilimutan po ha. Kung gusto niya siyang iligtas sa kahirapan, siyempre gusto mo siya matapos sa pag-aaral, gusto mo siyang maligtas sa sakuna at kung ano man, pinaka-importante mga nanay, huwag natin kalilimutan. Iligtas mo rin siya sa kapahamakan, sa dagat-dagatang apoy ng impyerno. Amen? So, Efesos 6:4, malinaw po yun. Dapat palakihin niyo sila sa aral at turo ng Panginoon. Not only material things, temporal lang yan, kapatid. Mga nanay, please, bring them to the church. Bring them to God.
Huwag masyadong materialism. Baka lumaki yan ng malayo sa Diyos. And the message is clear. Nagbigay ng example si ang ating Panginoon Kristo. Nagbigay ng example. Halimbawa si Mama Mary. Mga nanay, ganun din po. Please, palakihin niyo sila sa aral at turo ng ating Panginoong Kristo. Happy Mother's Day, Mama Mary, at Happy Mother's Day to all of you. Amen. Yun lang po. Naway gabayin tayo ng Banal na Espiritu ngayong gabing ito. To God be the glory. Salamat po. Back to you, Bro Jando. And God bless po sa mga magtatanong ngayong gabi. Nandito na po yata si Father Darwin. Father Darwin, good evening po sa inyo. Brother Darwin? Oops. Okay. Magandang gabi, bayan. Kumusta po? At ang pag-ibig at kapayapaan ni Kristo maghari nawa sa puso at damdamin natin. At bago lang tayo nauwi galing sa office natin, sa center natin, sa St. Michael Exorcism Center. Marami pong pumupunta doon at abangan nyo po bukas 7:30 po. Meron tayong interviewin na hindi po karaniwan yung sakit niya at nalilito yung doktor at na-amaze po pati ako kanina dahil 1 taon na yung iniinda niya, yung bleeding niya, unstoppable bleeding, and then yung platelet niya ay bumaba, no? 2 na lang yung platelet niya. So, pinaprocess natin at nasapian din siya ng mga espiritu at sa awa ng Diyos ay na-liberate siya at completely healed po. At na-amaze yung doktor. Bukas po, 7:30 or 8 ng gabi, pag-usapan natin yung testimonya ng mag-asawa po. At dahil sa sacrament of marriage, after that, lahat ng sakit niya, Brother Jandon, nawala. Ang ganda. Bukas po yan, 7:30 ng gabi. At sa mga kapatid natin na nandito, excited po tayo sa tanungan portion. So, wag na nating patagalin, Brother Jando. Okay. Unang katanungan from Jeffrey A.I. Estrella. Sabi niya, Bro JD, paki-explain daw yung blood compact. Bakit daw may blood compact? Blood compact. Yung blood compact, yun, ano yun eh. Dito sa, ano yun, sa Bohol, no? Nangyari. Di ba? Sa March 16, 1565 po yun, between Spanish explorer na si Miguel Lopez de Legazpi at yung dato natin, dato si Catuna. So, kaya nga, So, isa po yung ritual. The ritual involved both leaders cutting their arms. So, may susugatan yung kanilang kamay, mixing their blood into wine. So, i-mix yung dugo sa alak and drinking it as a sign of peace, trust, and friendship. It is considered the first treaty of friendship between Filipinos and Spaniards. So, yan po yung blood compact, nangyari dito sa Bohol, Brother Jando. Okay, next question. 1565, March 16. Brother Jando? Okay, next tanong naman ito naman ay galing kay Vern Saliot. May tanong mga brother, Apokalipsis o Revelation, yung babaeng buntis buntis na ba libutan na ang 12 bituin? Si Mama Mary ba yun? Salamat po, Brother Darwin. Sa 12, ano yan bro, Jando? Basahin sa natin, Brother Jando. Okay, Revelation chapter 12 verse 1. Sabi ganito, kasunod nito'y lumitaw sa langit ang isang kakaibang palatandaan, isang babaeng nadaramtan ng araw at nakatungtong sa buwan at ang ulo'y may koronang binubuo ng 12 bituin. Ang babae
lang ng sanggol na lalaki na nakatakdang maghari sa lahat ng bansa sa pamamagitan ng tungkod na bakal. Ngunit may umagaw sa bata, dinala ito sa Diyos sa kanyang trono. Mm-mm. So dito bro, dalawa po yung interpretation ng simbahan po. It refers to Mary and to the church because the church is our mother, Santa Iglesia Católica, the mother church. So sabi ni bro, sa mga church father, example ni Saint Augustine of Hippo, the church suffers labor pains until Christ be formed in the faithful. So, dito bro, nag-refer ito sa simbahan. Ng simbahan ay through persecution, yun po yung labor ng babaeng ito. Sa kanyang labor, grabe yung persecution ng simbahan. Until Christ be formed into the faithful, na naisilang si Kristo sa maraming mga pananampalataya. At sabi din ni sa mga church fathers katulad ni the fathers of pati na sa simbahan, the Catholic Church and the Blessed Virgin Mary, and the ongoing spiritual battle between Christ and Satan. So dito, isa sa mga church fathers bro, Epiphanius of Salamis, sabi niya, the Holy Virgin may be understood as the woman clothed with the sun, yet also the church who continually brings forth Christ in believers. So dito bro, both Mary and the church. So ang babae dito bro, nag-refer sa mahal natin na ina, si Mama Mary, at sa simbahan, dahil ang simbahan ay ina nating lahat. Brother Jando. Okay, next na tanong naman dito naman is from Sylvester San. Sabi niya, yung SSPX ba in communion with the Catholic Church? Valid po ba mga sacramentals nila? So, unang-una yung ngayong July mag-ordain sila ng mga obispo, Brother Jando. Yan po ay automatic excommunication. No? Automatic po yan. Yung July, Brother Jando, kapag ang simbahan po, yung ating Santo Papa, nagbigay sa kanila ng kining grace period, Brother Jando, para babalik sa simbahan. Pero ngayong July, Brother Jando, ang mangyayari niyan, automatic excommunicated. Kapag mag-ordina sila without the papal blessing, without the papal approval and appointment, Brother Jando. So yung mga ito po, i-distinguish natin itong dalawang terminolohiya, Brother Jando. Valid ba or licity? Validity and licity. Ito po, importante po itong distinction sa simbahan eh. So yung sacrament nila, valid ba? Yun po ang validity. The sacrament truly happens. Licity, whether it is lawful, celebrated according to the church. Sacraments commonly regarded as valid. Yung sacrament nila dahil arsobispo yung humiwalay sa simbahan, so valid yung kanilang sacrament. Their masses are considered valid but illicit. Because the priests are validly ordained, but their minister without normal canonical status. So, valid yung kanilang sacrament, kapatid, pero illegal, illicit. So, the marriage of SSPX can be valid if proper delegation faculties are granted by the local bishop or pastor, according to the norms issued by the Holy See last 2017. So, meron palang nag-adjust ang simbahan para sa kanila. No?
So, kung mag-ordain sila kayong July, Brother Jando, maging systematico sila. At automatic excommunication. Lahat ng nagpasakop sa kanila, Brother Jando. So, valid yung sacrament nila, but illicit. Illegal, Brother Jando. Brother Jando? Okay, sa mga gusto magtanong dyan, just put your question in the comment section. Ito naman tayo ngayon kay Gabriel Andre Dabay. Pwede po ba magtanong? Catholic po ako. Pwede. Lagyan nyo lang yung tanong nyo sa comment section at babasahin po natin yan. Sylvester San, sabi niya dito, question po, pwede po ba gamitin ang deliverance prayers ng mga non-Catholics? Pwede po. Pero delikado po dahil wala silang cares. Brother Jando. Pwede naman, pero ang I mean, Brother Darwin, yung deliverance prayer ba na ginagawa ng mga non-Catholics, pwede ba daw yung gamitin? yung prayer yung prayer of deliverance galing sa hindi Catholic, Sila yung gumawa. Pwede bang gamitin yon? bakit gagamit ka naman? Katoliko naman tayo, meron naman tayong prayer of deliverance. Hindi gagamitin natin yung atin. Bakit? Yung prayer nila, hindi approve ng simbahan yun. Kailangan approve ng successor of Peter dahil si Peter lang yung nakatanggap ng susi. Mateo 16:19. Basahin natin, Brother Jando. Ano yung Brother Darwin? Ang? Mateo 16:18, 19, Brother Jando. Okay, Mateo 16, 18 hanggang 19. Itong sabi, at sinabi ko sa iyo, ikaw ay Pedro, at sa ibabaw ng batong ito ay itatayo ko ang aking iglesia, at ang kapangyarihan ng kamatayan ay hindi magtatagumpay laban sa kanya. Ibibigay ko sa iyo ang mga susi ng kaharian ng langit. Ang ipagbawal mo sa lupa ay ipagbabawal sa langit, at ang ipahintulot mo sa lupa ay ipahihintulot din sa langit. So, dito makikita, Brother Jando, sino lang yung may approval galing sa successor ni Peter, approve yan sa Diyos. Sino ba nag-approve sa deliverance prayer sa Protestante? Wala naman silang succession ni Peter. Yun ang problema, Brother Jando. Sabihin nila pa din, yung kanilang pastor nag-approve. Wala naman silang apostolic succession. Yun ang problema, Brother Jando. Okay, ito naman ni kay Joffer J. Johnson. Ask ko lang kung ano yung prayer page pag itinaas yung hostia at yung kopita during the Mass. Ano, bro? Ano yung prayer pag itinaas ang hostia at yung kopita during the Mass? Yung personal mo na intention. Personal na intention mo, Brother Jando. Yun ang ginagamit ng pare. Yeah, personal intention. Ang prayer sa pare. Sabi ito, ano yung prayer na ginagamit kapag itinaas yung hostia at yung kopita during the Mass? Personal na prayer mo. Wala na pong personal na prayer mo, Brother Jando. Ang i-pray. Wala nang hindi din kasali sa wala nang personal prayer mo lang, bro. Okay, ito naman kay Vero Official. Sabi niya, good evening bro. Patanong naman kay Father Darwin, yung nabigyan ba ng penance na fasting every Friday, wala ba exempted doon? Kasi yung Friday, minsan may birthday ng kapamilya or fiesta. Salamat, bro. So, yung mga Friday outside Lenten season, tinatawag po yung devotional na practice. Hindi po yun obligatory. At kung makakain ka ng karne sa Bernes, pwede i-substitute. Nagro-rosaryo ka, mag-substitute ka ng magandang gawain or corporal works of mercy, pagtulong sa mga mahirap, pagpakain sa mga gutom, pagbigay ng mga damit sa mga walang sapat na damit. Corporal works of mercy yan. Pagdalaw sa bilanggo, pagdalaw sa mga may sakit, pagtulong sa mga taong
broken-hearted through your counseling. Pwede ka magsagawa. Pwede yan substitution. Kapag makakain ka ng gawa ka lang ng ng substitution or corporal works of mercy. Pero yung Bernie Santo sa Holy Week, hindi po yun substitution, obligatory po yun. Kung makakain ka niyan, i-confess mo talaga, Brother Jando. Brother Jando? Okay, sa mga hindi Katoliko na nasa comment section, pag meron kayong katanungan patungkol sa aral ng Katoliko, ba't kami may rebulto, bakit sa misa hindi pinabibigay yung wine, yun lamang ostia, yung mga katanungan nyo sa Katoliko, bakit kami mayroong rosaryo, lahat yun itanong ninyo sa amin. At sasagutin po ngayong gabi ni Father Darwin. Okay, next tanong naman dito is, good evening po, ginagawa kong inumin yung tubig na blessed. Pwede po ba yun, Father Darwin? Una-una, dapat ang intention ng simbahan ng Manaig, gamitin po natin yan for religious purpose. At kung meron kang oppression, pwede ka iinom yan. Yung mga karamdaman mo, walang diagnose ang doktor, pwede po yan. Dahil sacramentals po yan. At makatulong yan. Pero kung wala ka namang iniindang karamdaman, para po yan sa mga spiritually afflicted, Brother Jando. Hindi po yan sa walang spiritually harassed, Brother Jando. Dahil hindi yan natural na next tubig, tanong naman from Antonio Brother Jando? Okay. Next tanong naman from Antonio Madanlo. Tanong lang po, saan mababasa sa Bible na pwede uminom ng alak? Salamat po, Catholic po ako. 1 Timoteo Kapitulo 5:23. Tisalonian ba yan, Brother Jando? Unang Timoteo 5:23, ganito ang sinasabi, huwag tubig lamang ang iyong inumin. Uminom ka rin ng kaunting alak para sa madalas na pagsakit ng iyong sikmura. Kita mo? So, si Kristo din ay yung unang milagro ni Kristo, Brother Jando, gumawa siya ng alak. Hindi yun basta-basta, tinadyaw yun. No? Basahin natin, Brother Jando, John chapter 2 ba yun, Brother Jando? Yes. John chapter 2, sabi dito, 2:1 tayo magsimula. Nang ikatlong araw, may kasalan sa Kana. Sabi nila kasi ang iinom lang doon ng alak, yung may sakit sa sikmura. Kaya sa mga nagsasabi na ang inom ng alak, yung may sakit sa sikmura, patunayan nyo sa amin na itong alak na ginawa ni Kristo sa kasal, yung mga dumalo, puro may sakit sa sikmura. Sabi, nang ikatlong araw, may kasalan sa Kana sa Galilea, at naroon ang ina ni Jesus. Si Jesus at ang kanyang mga alagad ay inanyayahan din sa kasalan. Naubos ang alak. At sinabi ng ina ni Jesus sa kanya, anak, wala na silang anak. Sinabi ni Jesus, ibaya na lang po ninyo ito sa akin, ginang. Hindi pa ito ang tamang oras. Sinabi ng kanyang ina sa mga naglilingkod, gawin ninyo ang anumang sabihin niya sa inyo. May 6 na banga doon, ang bawat isa ay naglalaman ng 20 hanggang 30 galon. Ang mga ito ay nakalayo. Sinabi ni Jesus sa mga tumutulong doon, punuin ninyo ng tubig ang mga banga. At pinunong kanila ang mga banga na halos mag-umapaw. Pagkatapos sinabi niya, kumuha kayo ng kaunti at dalhin ninyo sa namamahala ng handaan. Inalhan nga nila ang namamahala at tinikman ito ang tubig na naging alak. Hindi niya alam kung saan nanggaling yon, subalit alam ng mga sumanok ng tubig. Kaya tinawag niya ang lalaking ikinasal at sinabi, ang masarap na alak ay unang inihahain kapag marami nang nainom ang mga tao, saka inihahain ang mababang uri. Ngunit sa huli ninyo inilabas ang masarap na alak. Yun. So, dito mga kapatid, no? Si Kristo, unang milagro ni Kristo, gumawa ng alak.
So, kung nandyan pa yung pastor, mag-object siya na Kristo dahil yan po yung kultura ng mga Hudyo. So, hindi po bawal yung pag-inom ng alak, ang bawal yung paglalasing, Brother Jando. Yun. And next tanong naman dito is kay Mandino 1978. Sabi niya, sa 2 Timothy chapter 1 verse 16, is Paul praying the dead Onesiphorus? Yes. Anong talata yan, Brother Jando? 2 Timothy chapter 1 verse 16. Nasahin natin. Sabi dito, Chapter 1, verse 16? First sabi, Timothy? kahabagan 2 Timothy chapter 1 verse 16. Sabi dito, kahabagan nawa ng Panginoon ng sambahayan ni Onesiforo, sapagkat sa maraming pagkakataon ay pinasigla niya ako at hindi niya ako ikinahiya kahit ako'y isang bilanggo. So, dito bro, ito yung commentary mga kapatid sa mga church father. May the Lord grant him to find mercy from the Lord on that day. Many fathers, later theologians, saw this as an example related to prayer for the departed, since Paul speaks of Onesiphorus in a manner suggesting he may also already have died. So dito po yung mga church fathers, Brother Jando, nagkaisa sila na prayer for the dead po itong ginagawa ni Apostol San Pablo. Bro, Jando? Okay, initanong naman ito naman is from Sylvester's son. Ang ibig kong sabihin po, yung deliverance prayer by Father Sikia, pwede bang gamitin ng mga non-Catholics ngayon ng pastora? Pwede po, Brother Jando. Pero ang delikado niyan, lack sila sa sa cares. For example, Brother Jando, spiritual preparation po yan. Pinaka-importante po yan. Yung yung deliverance sacramentals po yun. So marami pong mga pastor, mga ibang sekta pupunta sa office of bless lang sila. Pero ang delikado, Brother Jando, kulang yung nila, yung spiritual preparation. Ang ganda sa simbahang Katoliko dahil kompleto po. Yung ibang sekta po, they have elements of truth. Yung ibang sekta, yung mga protestante, iba't ibang Christian denominations, they have the elements of truth. But the fullness of truth is in the Catholic Church, Brother Jando. So, ang problema, Brother Jando, is the spiritual preparation. Pwede nila gamitin yun. Pero delikado po sa retaliation, Brother Jando. Okay, isanong naman dito naman is from Mitchell Bula. Sabi niya, blessed evening bro. Ilang beses po ginagawa yung renounce prayer. Thank you. So, yung solemn renouncement bro, sa karanasan natin, ay pinagawa ko po ng 7 days. Very symbolic yung 7 in front of the Blessed Sacrament. Yun po yung, lalo na kapag mayroong grabing harassment, especially yung mga grabing sakit, walang finding sa doktor. So, pinupost ko po yan, nandyan yan sa pinipin natin, sa Facebook page natin. Nandun po yung short form of deliverance prayer, yung solemn renouncement. Very essential po yung solemn renouncement. At ito yung nakita ko, Brother Jando, kung magsagawa tayo ng solemn renouncement, less lang yung retaliation. Merong retaliation pero less lang po. Kung magsagawa yung solemn renouncement yung team members sa deliverance ministry. At ito yung naobserbahan ko, mga kapatid, na maraming mga appointed exorcists pero hindi mag-active. Kaya grabe yung retaliation nila eh. At bakit grabe yung retaliation nila? Hindi sila nagawa ng solemn renouncement. Kaya nga, pinopost ko po yan para magamit sa mga mahal natin na kapatid. Brother Jando, 7 days po yung solemn renouncement, Brother Jando. Okay. Sabi dito ni Ligaya
Pachardo, Roger D, you didn't read my question today. Thank you. Ay, hindi ko po nabasa. Paki-explain lang po yung ulit yung tanong. Okay, next tanong naman dito naman is from Joseriel John Johnson. Pwede ba ma-explain ang indulgence, Father? Bago ko lang na-explain yan, kindly, sa ating YouTube channel, bro. Meron tayong part 1, 2, 3, 4, hanggang 7 po. So, kindly follow our YouTube channel. Dahil mataas yung explanation eh. Brother Jando? Next from Nilia Yu. Sabi niya, Father, good PM from Jensan. Ask ko lang po, kung namatay ang tao, diretso ba sa langit, purgatory, or hell? Kami, napanood ko sa YouTube, hindi man nagstay ang soul ng 3 days o 40 days sa lupa. Ano siya, bro? Tanong niya is, pag namatay ba ang tao, diretso ba sa langit, purgatory, or impyerno? Kasi yung napanood niya sa YouTube, hindi man daw nagstay yung soul kahit na 3 days or 40 days sa lupa. So, ang tanong, is, pag namatay ba ang tao, diretso ba sa langit, purgatory, o impyerno? I see. So, ito po, mga kapatid, sa Hebrew chapter 7 verse 27 ba yan, Brother Jando? Basahin natin. Na yan, brother, ang Hebrew chapter 7 verse 27. Oh, 9:27. Oh, 9:27. 9:27 sa Hebrew. Ganito. Itinakda sa mga tao na minsan lamang mamatay at pagkatapos ay ang paghuhukom. So right after sa kamatayan ng Brother Jando, we will face immediate judgment. Kung maliit lang yung kasalanan mo, you will go to purgatory. Kung grabe yung kasalanan mo without contrite heart bago ka namatay, you will go directly to hell. At kung banal ka naman, bago ka namatay, you will go directly to heaven. Yan po, Brother Jando. Wala pong wandering soul. Wala pong kaluluwa na ligaw, Brother Jando. Okay. Next tanong naman dito naman is from Brisis Giselle Balanggi. Sabi niya, good evening po, Father. Paano po kaya yung hindi na i-record na binyag ng mama saka kumpil nila ng papa ko? Nagpa-convalidate po kasi sila ng kasal. Yung kasal lang po ang na-record. Wala po sila maibigay na record. So, ang tanong niya, Padre, is hindi na i-record yung binyag ng mama niya tsaka kumpil ng papa niya. Ano bang, sabi mo rito? Unang-una, yung binyag ay may mga maninoy-maninay. So, tanungin nyo yung tatay nyo or nanay ng lula nyo, sino yung mga maninoy at maninay. Sila yung maka-attest. At kung walang record. Yung kumpil din, may maninoy at maninay. So, tanungin nila sino yung maninay at maninay nila during kumpil. At yan po ang isa sa mga basihan na totoo. Yung mga witness, di ba? Yung mga ninong witness yon na nabautismuhan ka sa pagkabata mo. So, yun ang dapat tanungin, bro, kung walang record. Okay, next tanong naman dito naman is from Mark Ibalya. Father Darwin, good evening. Devoted Catholic. Teka muna ha. Okay. Devoted Catholic po ako. Okay lang po ba makikinig sa sermon ng mga pastor or sa social media po na outside Catholic teaching belief? Unang-una, okay lang makinig kapag well-grounded ka na sa mga doktrina sa simbahan. Pero kung wala kang foundation sa kaalaman sa simbahan, huwag makinig. Huwag makinig po. Brother Jando? Next from Marivic. Magandang gabi po, Father D. Anong verse po yung sinabi ni Jesus na sasamahan ko kayo hanggang sa katapusan ng mundo ba yon? Maraming salamat po. Mateo 28:19, 18:19, Brother Jando. Mateo 28:19 hanggang 20. Kaya humayo kayo, gawin ninyong mga alagad ko
ang mga tao sa lahat ng mga bansa. Bautismuhan niyo sila sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Turuan niyo silang sumunod sa lahat ng iniutos ko sa inyo. Tandaan ninyo, ako'y laging kasama ninyo hanggang sa katapusan ng panahon. Okay, next question naman is from Jesus Pardilla. Bro Jando, pinapanood ko ang painting ni Akiani Kramiric. Approve ba ng Vatican yung Prince of Peace? So, isa yan sa mga title ng ni Cristo, di ba? Yung Prince of Peace, no? Siya yung prinsipe sa kapayapaan. Nandyan yan sa Isaiah 9:6, Brother Jando. Basahin natin, Brother Jando. Okay, Isaiah 9:6. Eto sabi rito. Sapagkat isinilang ang isang sanggol na lalaki para sa atin, ibibigay sa kanya ang pamamahala at siya tatawaging kahangahangang tagapayo, makapangyarihan Diyos, walang hanggang Ama, prinsipe ng kapayapaan. Pero Dario, ang ibig sabihin dito ni Jesus Pardilla, yung painting ba ni Akiani Kramiric na Prince of Peace, approved na ba yun ng Vatican? Oh, not yet approved, bro. Not yet approved. Okay. Mm-mm. Ayan ang sagot, not yet approved, Brother Jesus Pardilla. Next question naman from Joffer J. Johnson. Paano ko i-pray over yung wife ko gamit yung consecration to the blessed to close the occult third eye? Qualified po ba ako na open po yung third eye pero blind po siya as of now? So, asawa niya, bro? Asawa niya. Siguro bukas ang occult third eye. Sa tanong niya is, qualified ba siya na gamitin yung prayer consecration to the blessed to close the occult third eye? Ang mag-close niyan yung asawa niya. Yung closing the occult third eye, siya yung mag-close. The best. Ay, yung asawa ang magdadasal. Yes. Kung walking possessed, dapat ilapit sa exorcist. Kung hindi siya possessed, open lang yung third eye niya, pwede din na magawa yun. Pero kung walking possession, kailangan na lumapit sa pinakamalapit na exorcist or deliverance ministry sa diocese kung saan sila nasakop, Brother Jando. Okay, ito naman from Nobody. Father Darwin, for clarification, please expound sa sinabi mo, lahat na nagpapasakop ng SSPX ay automatic din lete sententye. Ang late sentensya. Ang alam ko ay sa consecrator and the ordained ang automatic excommunication. So, yes, yung mga i-review ko muna ang late sentensya, Brother Jando, automatic excommunication dahil may automatic na excommunication ang simbahan. So, 5 po ito, no? Una, sa simbahang Katoliko, itong apostasy, heresy, and schism. Common reason for automatic excommunication. Apostasy, heresy, apostasy yung pagtalikod sa lahat ng mga doktrina ng simbahan. Heresy yung pagtanggap ng mga maling aral. Schismatiko, hindi makinig sa Santo Papa. So yan po, kasali yan sa automatic excommunication. Hindi lang yung nag-consecrate, pati na yung heresy, no? Schismatiko, yung hindi pakikinig sa Santo Papa. Wala nang communion sa automatic po. Kasali po yung mga membro, no? Kung ngayong July, kung gagawin nila yung automatic excommunication, desecration of the Holy Eucharist. Wala kang respeto sa sacred host, tapakan mo sa paa mo. No? Ano pa? Physical attack on the Pope.
Yung ginawa ng isang Muslim, sakop sa Islam, binaril si Pope John Paul II. Pero hindi naman siya membro. Kung Katoliko yun, automatic excommunication yun. Absolution of the accomplice in sexual sin. Yung pare, ina-absolve niya yung kanyang babae, no? Na kabit niya, ina-absolve. Absolution of accomplice in sexual sin. A priest attempting to absolve someone with whom he committed a sin against the sixth commandment. Yun po ay tinatawag automatic excommunication. Panglima, unauthorized episcopal consecration. Yan, kasali yan. So, yung mga nag-consecrate, bishop consecrated another bishop without papal mandate, and the one receiving consecration. So, yung nag-consecrate, automatic excommunication nun. Yung sumunod, automatic din. Delikado. So, ano pa? Yung automatic excommunication, direct violation of the seal of confession. So, ipagkalat yung kasalanan ng isang Katoliko, ng pari. Automatic excommunication yung pari. Ano pa? Procuring a completed abortion. Yung nakasala ng abortion, automatic excommunication nun. Kahit nanatili pang Katoliko. Brother Jando? Kasali po yung mga member kapag ngayong July, gagawan ng consecration yung mga obispo nila, kayo lahat automatic excommunication. Brother Jando? Okay, next question naman from Inomis. Good evening po. Magkano po ba exact amount ang magpamisa ng kaluluwa? Wala namang exact amount. Kapatid. No, it's up to you. It's from the from the size of your heart, no? Ikaw na bahala. Dito sa parokya natin wala naman. Pwede ka magpamisa nga 20 pesos, no? Wala pong price tag yung pagpamisa, Brother Jando. Okay, next tanong naman dito from Orange Miming. Tanong ko po, kung Catholic ako at non-Catholic partner ko, need ko ba humingi ng permiso sa bishop kung magpakasal kami sa sibil? Non-Catholic? Sabi niya, Catholic siya. Yung asawa niya, yung partner niya, non-Catholic. I see. Kailangan pa bang humingi ng permiso sa bishop para sila makasal sa sibil? Dispensation SLB, no? Unang-una, kung magpakasal sila dito sa simbahan, mixed marriage yan. Pero outside naman yan sa civil. Wala namang authority ang simbahan sa civil. So sa simbahan, kapag magpakasal kayo dalawa, magsagawa kayo ng yung mixed marriage, meron niyang dispensation galing sa ating obispo. Kung magpakasal ka sa simbahan, pero kung magpakasal ka sa civil, ay hindi na kailangan. Brother Jando? At Father, doon sa pagdating sa ang Katoliko, ang pagkakalam ko, Father din, no? Ang Katoliko, pag nag-ano sa civil, invalid din. Kasi hindi sila nag-ano sa canonical form ba? Yes. Sa atin. So hindi yan tanggap sa that's still simbahan. valid po, eh. Mas mabuti na sabihin mo Sacrament na. Mixed sa marriage. asawa mo na mixed marriage na lang. Manatili siya na Katoliko, hindi Katoliko, ikaw manatiling Katoliko. And then, ask kayo sa canon lawyer ng canonical advice para doon kayo lawyer para mabigyan kayo ng dispensation or aning permission or blessing sa ating mahal na Santo Papa, and then matanggap ninyo yung mixed marriage po para dalawa na po yung effect niyan. Ecclesial union and legal union sa state at sa church. Kapatid? Okay, next tanong naman ito naman, galing kay Mitchell Bula. Father, bakit po ginusto ng demons? Pero nagpakamatay din sa tubig. Saan po mapupunta yun since spirit sila? Demons do possess animals? Thank you. So, kung ang demonyo ay mag-possess ng hayop, tinatawag po yan infestation.
So malunod ba yung malunod ba yung demonyo? Hindi, yung baboy yung nalunod. No. Dahil hindi naman maka-experience ng kamatayan yung espiritu. Yung demonyo ay pure spirit po. Hindi po sila mamamatay. So matutorture lang sila dahil kay Kristo hindi na sila makapag-isip ng maayos. Dahil takot na takot yung mga demonyo sa presensya ni Kristo. So saan ba sila pupunta? No? After expelling demons, Father. Sa sa ritual natin, I command you in the name of Jesus Christ to go directly to the foot of the cross of Jesus. Ang Panginoon na bahala sa kanila. Kung saan niya ilagay yung mga demonyong ligaw na nandito sa ating kapaligiran, Brother Jando. Okay, tanong naman ito naman ay galing kay Cora Bertumen. Tanong lang po, pwede po pray rosary sa adoration at wag na muli pray rosary sa bahay? Malapit lang po kami sa simbahan. Di po makatutok sa pray rosary sa bahay. May mga bata, maingay sila. Pwede naman. Pero mas mabuti na turuan niyo yung mga bata while bata pa sila. At mabuti ding magdasal kasama yung mga bata para they gradually recognize your consistency in prayer, no? Maganda ding magdasal dun sa sa adoration. Dahil binibisita natin yung Panginoon, no? Pero mas maganda na hindi lang tayo magdasal doon sa adoration. Magdasal tayo kasama yung mga mahal natin sa buhay, especially yung mga bata. Para mamulat sila bata pa sa habit natin na magdasal. Kailangan talaga magdasal sa adoration, magdasal din sa kasama yung mga anak ninyo. Brother Jando? Okay, next question naman ito naman. Daming tanong. Sabi ni Lilibet Manzano, magandang gabi po bro JD. Meron lang po akong itatanong kay Father Darwin. Father, pwede din po ba mag-cross ng holy in exercise oil sa ibang bahay? Kasi gusto ko sanang mag-cross dito sa room ng amo namin, dito sa beach, kasi minsan dito kami natutulog. Pati ang anak ko na pangalawa, minsan siya lang mag-isa dito. Pwede naman. Pwede ka mag-deliver sa kwarto mo. Kung saan ka matutulog kahit hindi mo pa yan kwarto. Example, pupunta ka sa isang lugar and then nag-rent ka ng isang room. Pwede mo i-deliverance yun. Pwede before ka matulog deliverance. No. Kung saan ka matutulog, pwede ka mag-deliverance bago ka matulog. Simple prayer of deliverance, yung page 81, ni Father Sikia, in the name of Jesus of Nazareth, this tremendous power is God, and this most powerful and salvific name I rebuke, repudiate, bind, and cast out all unclean spirits to depart from my room, and I command all of you to depart from this area and go immediately and directly to the foot of the cross of Jesus and never return again. Yung holy and exercise water, sprinkle mo. At yung holy and exercise oil, i-cross mo sa mga senses mo. At yung, asin, pwede mo ilagay sa four corners sa kwarto kung saan ka matutulog. Brother Jando? Senses mo. Okay, next tanong naman ito naman is from Nobody, Father Darwin. Sa Diocese of Tagbilaran ay sede bakante. Si Father Sako ba ang diocesan administrator ngayon or iba na? Yes, siya pa rin. Siya pa rin, bro. Okay, siya pa rin. So next naman to is from Karet Kuwas. Lumaki ako sa IFI. Tapos nakasal sa IFI. Kailangan pa ba namin ikasal muli sa RCC at yung kumpirma? So yung confirmation dapat yung confirmation dahil yung obispo nila hindi equivalent lang sa pari natin. And then yung kasal, itanong ko muna bro dahil yung kasal nila, they're two equally valid yung baptism nila, di ba?
So tinatanggap naman yung kasal nila sa nung nandun pa sila sa pero i-verify ko muna sa canon lawyer bro ha, kung babalik sila dito, ikasal ba sila muli. Dahil meron akong pasyente na kinasal ko talaga muli at ina-approve naman yung kasal nila. Dalawa sila, puro sila aglipay bro. Dahil pasyente natin sila bro sa naharas, napasukan, nasapian ng mga demonyo after sa na-liberate, Brother Jando. Pero mag-ask mo na ako, Brother Jando ha. Pero partially valid naman yung kasal nila. Pero yung confirmation, no? Dahil ang confirmation dapat obispo. Delegated po yung kapangyarihan na yan. Pwede yung parish priest. At ang obispo pwede mag-delegate sa parish priest na magsagawan ng confirmation. Pero ang parish vicar hindi po makagawa ng confirmation. Dahil delegated po yan lamang sa mga parish priest. Kaya nga kung may kasal sa parokya, ang parish priest na ang magkumpirma. Lalo-lalo na kapag malayo sa diocese, yung parokya. Dahil yung parish priest, delegated po yung administration of the sacrament of confirmation. Pero yung parish vicar, hindi po pwede magkumpirma. So lalo-lalo na yung yung mga aglipay na pari, wala naman silang delegation from the bishop. So yung tinatanggap lang ng simbahan yung baptism. Pero sa alam ko, Brother Jando, kapag validly baptized sila, their marriage is valid. Brother Jando? Okay, next tanong naman from Kent Asi. Father, unsay buhaton sa Bible nga gihatag gikan sa laing sekta? Pwede naman gamitin yon. Pero bili ka rin ng American Bible, yung Kristohanon na version ng Bible, dahil magagamit naman natin yon kung magsagawa ka ng comparative na pag-aaral. Kita mo na yung difference sa interpretation. Pwede naman gamitin mo yon as a reference, Brother Jando. Next tanong from Jobert Alintahan. Brother Jando, may tanong ako sa kay Father Darwin. Sino ba ang kinasal sa Kana? At sino ang nagkasal na nagmilagro si Panginoong Jesucristo ng alak? Magandang tanong yan. No? Ang sagot, walang minention sino yung kinasal. At wala ding minention sino ang nag-administer sa sacrament of marriage. Wala po mini-mention. Siguro relative ni Kristo dahil ini-invite po. Hindi lang ang kanyang mga disipulo. Kasali na yung kanyang ina. Posible relative po ni Kristo ito. Brother Jando? Pero walang mini-mention. Okay, from Ligaya Pechardo. Bro JD, pinapatanong lang po sa akin kung meron daw po Diyos, bakit daw po inalaw ni Hitler yung Holocaust? Salamat po. Hindi naman yan prueba na walang Diyos. No? Dahil merong mga injustices nangyari. Hindi yan prueba. Di ba? Bakit? Marami namang sasakyan na nasisira o sira na, Brother Jando. Prueba ba yan na walang mekaniko? Hindi yan prueba. Bakit yan nasisira? Hindi natin dinala sa shop. O dinala natin sa shop, wala tayong pera pangbayad sa pagbayad sa repair, no? So hindi yan proof na walang Diyos. Ang proof na merong Diyos, tingnan niyo yung universe. Lilitaw ba yan without creator? Itong microphone, bigla ba itong lilitaw without the inventor? Itong laptop, bigla ba itong lilitaw without the inventor?
So itong mundo na nasa paligid natin, very order. So merong creator na nag-order nito, mga kapatid. At yung logic natin, yung common sense natin ay nagtuturo na meron talaga. Merong mas makapangyarihan pa sa atin ang gumagawa nito. So kung sasabihin mo may patayan, may injustices, yan ay prove na walang Diyos. Hindi yan. It doesn't follow. Ang dami namang mga sasakyan na nasisira. Sasabihin mo ba na walang mekaniko? Dahil may mga may mga sasakyan na sira. So it doesn't follow, Brother Jando. Okay, next question naman from MPBL Highlights. Father, kasalanan po ba ang magsugal? Unang-unang kasalanan talaga yung sugal. May example, yung pang para sa savings mo nawala na dahil tinaya mo sa sugal, sa online gambling. Ang daming nang na-addicted dyan. No? Hindi maganda yun. So, gamitin mo, dahil gusto natin ng instant, Brother Jando, instant na maging mayaman. Hindi maganda yun. Dapat pagpaguran natin. Yung pera natin galing talaga sa ating pagsisikap, hindi galing sa sugal. Kapag galing sa sugal, delikado po yun. So, kahit ano naman yung bilhin mo, and then maging materialistic na tayo. So, hindi po nirecommend ng simbahan yung Brother Jando, tinatawag na gambling. At May po, Father, sa 22413, yung cards, games. yun ang babasahin ko, bro. Chance yan, Yun, This is 24. yes, yan ang babasahin ko, bro. Babasahin ko, ha. Games of chance, card games, etc., or wagers are not in themselves contrary to justice. They become morally unacceptable when they deprive someone or what is necessary to provide for his needs and those of others. The passion for gambling risks becoming an enslavement. Unfair wagers and cheating at games constitute grave matter unless the damage inflicted is so slight that the one who suffers it cannot reasonably consider it significant. So dito, bro, itong game of chance, bro, hindi naman ito contrary sa justice. Kailan lang ito maging unacceptable, morally unacceptable, bro. Ito, maganda po ito. When they deprive someone from what is necessary. Example, nanalo ka, bro. Susugal kayo si Brother Angel, no? Nanalo si Brother Angel ng 10,000, no? Si Brother Jando naman natalo, no? Paano na ito, no? Ano na yung pambili kong gatas, Brother Angel? Tinalo mo ako. Ito po, they become morally unacceptable when they deprive someone of what is necessary. Manyari ni Brother Jando, uutang yan. Ni Brother John Ray, natalo ako kahapon. Ni Brother Angel. Si Brother Angel naman, Father, wala nang panggata si brother. Sino pa itong anak niya? Anong anak niya? Divina. Divine. And then, Wala nang gatas si Divine. Mangungutang ako sa nanalo. and then si Brother Angel, tuwang-tuwa. Naubos ni So, Bro Angel. ang galing ko talaga. Natalo ko si Brother Jando. Yan po, sabi dito, pero kung maglalaro lang tayo, example, si Brother Angel, tag 10 pesos lang tayo. Hindi naman yun, hindi naman yun contrary sa justice dahil, pang entertainment lang, Brother Jando. Pero kailan ba maging morally unacceptable when they deprive someone of what is necessary to provide for his needs and those of others? So, nangyari sa iyo, Brother Jando, apiki kay mong dagway ng paita. No?
hindi na ako magsusugal sa susunod dahil yung 10,000 ko, buong sweldo ko kayong buong buwan, nawala lang sa isang saglit. Yan po, morally unacceptable. Example, sa laro na sabong, example lang po ito, si Brother Angel, nagdadala ng kanyang manok. At si Brother Jando din, nagdadala ng kanyang manok. Dala yung bagong sweldo niya, 10,000. Si Brother Angel din, 10,000. Okay. Ujis, biya. Si Angel, biya. Si Brother Jando, Ujis, biya. Saan na, Brother Jando? Yung storya? Ujis, biya. Basta may sinisigaw sila na Jando 10,000, si Brother Angel 10,000. Hindi natalo si Brother Angel. Si Brother Angel naman yung nalungkot. So the passion for gambling, ito po yung delikado, mga kapatid. Ito yung pinakadelikado. The passion for gambling risked becoming an enslavement, no? Instead, may pare ako na addict sa online na gambling. So, nag-meeting kami. Anong ginagawa mo? Father, meron ka bang GCash dyan? Siya, meron. Pwede pakipasa 1,000? Bakit? So, may 1,000 ako. Bigay ko sa'yo. So, pinasahan ko siya ng 1,000. Siya, pwede pakiulit ng pasa 1,000? May 1,000 ako. So, pinasa ko, anong ginagawa mo dyan? No? Natalo ako. So, just imagine, yung 1,000, just a split of a second, mga kapatid, nawala. No? Ito po, the passion for gambling risks becoming an enslavement, unfair wagers, and cheating at games constitute grave matter. So, mangyari, Brother Jando, para example, nagsasabong si Brother Jando at si Brother Angel. So, ang mangyayari, unfair wagers and cheating at games constitute grave matter. So, Tagalog manikas, Brother Jando? Daya. Cheating, mag-cheat. So, yung nga ng buwang, Brother Jando? Sabong. O yung pangsabong ay hindi sharp. Habol. Pero kay Brother Jando, very sharp na sharp yung sabong ni Brother Jando, pero kay Brother Angel ay kubol, ay anong tawag nito? Hindi sharp. So yan po, constitute grave matter kung mag-cheat ka na during sa gambling. Unless the damage, pero kung ang damage, Brother Jando, inflicted is so slight that the one who suffers it cannot reasonably consider it significant. Kung maliit lang, yung talon ni Brother Jando pa ng for example, 10 pesos lang, hindi, hindi malaki yung moral responsibility ni Jando, ni Angel kay Jando. Kay 10 pesos lang 50 pesos lang yun ang talo. So, for entertainment, hindi masama yun. Pero, kung deprive na yung tao sa necessary or need niya dahil sa gambling, it is morally unacceptable, Brother Jando. At Father, yun din pabingo sa mga church. Give up chance lang yun. So baka magtanong sila, bakit yung mga pabingo, di ba? Charity ba? Charity bingo ng mga church, meron yan. So sa mga nakikinig, hindi po yun, give up chance lang yun. Hindi Give up chance lang po yan. So it is not charity, kumbaga. It is not contrary to justice. Charity bingo po yun. Yes. Maraming nag-aano dyan kaya. So sa CCC 2413, hindi siya fall dun sa injustice kasi chance lang ba, bihira, para lang sa charity ng simbahan. Yun po. Salamat, bro. At wala tayong oras, Brother Jando. Mag-bless na tayo. Last na lang. Last na lang. Sabi ni Renz Carlo, Bro JD, good evening. Paano
Alaman kung ang isang tao ay walking possessed. Nalalaman natin yan during deliverance, Bro Jando. Diyan lang. Okay, yan lang. So, mag-bless na tayo, Brother Jando. Yung ibang tanong na hindi po nasagot, nakasave po yan nakasave po yan. So, Sige, ngayon, go ahead, Brother Darwin. mag-bless tayo sa inyong mga religious na mga sacramentals, mga kapatid. Unahin natin yung salt ninyo, mga kapatid, ha? So, the blessing of your salt. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Our help is in the name of the Lord, who made heaven and earth. You creature of God's salt, I purge thee of evil, by the living God, by the true God, and the holy God. By the God who ordered thee through the saints the prophets to be cast into water, to cure its unfruitfulness, be thou purified salt, with the health of livers, giving soundness to body and soul, to all who use thee, in whatever place thou art sprinkled. May phantasm and wickedness and Satan's cunning be banished, and let every unclean spirit be repulsed by him who shall come to judge the living and the dead in the world by fire. Almighty everlasting God, humbly we implore your boundless mercy, that thou would deign with goodness to bless and sanctify this creature of soul, which thou hast given for the use of mankind. May all that use it find in it a remedy for soul and body, and let everything with it touches or sprinkles be freed from uncleanness, and the soul from evil spirit through Christ our Lord. Amen. Sunod nating i-bless ang tubig ninyo. You creature of God, water, I purge thee of evil, in the name of God the Father Almighty, in the name of Jesus Christ his Son, Lord, in the power of the Holy Spirit, that thou mayest be water fit to brace us against the envious foe. Mayest thou be empowered to drive him forth, and exalt him together with his fallen angels, with the power of the self-same Jesus Christ our Lord, who shall come to judge the living and the dead, and the world by fire. Thus dispense wondrous mysteries with the efficacious sign of water. Hearken to our prayer, pouring for the benediction upon this element which we consecrate with manifold purifications. Let this creature serve you in expelling demons and curing diseases, whatsoever it sprinkles in the homes of the faithful. Be it cleansed and delivered from harm. Let such homes enjoy spirit of goodness and air of peace, freed from baneful and needless snares by the sprinkling of this water. May everything opposed to the safety and repose of them that dwell therein be banished, so that we may possess the world, being the sick in Christ our Lord. May the salt and water be mixed together in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Haluan nyo ng konting salt. The Lord be with you. Author And with your spirit. of invincible strength, and King of incomparable in power, ever the glorious triumphant one, who restrained the force of the adversary, who overcome the fiercest of differing enemy, who violently put down hostile influences, prostrate and fearsome we beseech thee, Lord. Consider kindly this creature of salt and water, make it honor and sanctify it with the Jewish witness, wherever it is sprinkled in your name, may devilish infection cease, venomous serve but even afar, but let the presence of the Holy Spirit be ever. Amen. Sunod nating i-bless ang inyong olive oil. Our help is in the name of the Lord, who made heaven and earth. God's creature oil, he cast out the demon from you by God the Father Almighty, who made heaven and earth and sea and all that they contain. Let their science power, the devil's legions, and all Satan's attacks and machinations with his spell driven afar from this creature oil, let it bring health in body and mind till he use it. In the name of God the Father Almighty, in the name of Jesus Christ his Son, our Lord, the power of the Holy Spirit, the Paraclete, as well as the love of the same Jesus Christ our Lord, is coming to judge both the living and the dead, and the world by fire. Lord God Almighty, before whom the hosts of angels stand in awe, and also the service we acknowledge, but please you to guard favorably
and to bless and hallow the scripture oil, which by power has been pressed from the juice of olives, to our day anointing the sick, so that when I'm made well, he may give thanks to you, the living and true God. Grant, we pray, that the oil, which are blessing in your name, may be delivered from all suffering, all infirmity, all wiles of the enemy. Let it be a means of averting any kind of visited from man, made in your image and redeemed by precious blood of your Son, so that he may never again suffer the sting of the serpent, through Christ our Lord. Amen. The blessing of medals, incense, candles, cross, crucifix, bell, sacred images of God, sacred images of the angels, scapulars, and handbook, rosaries, candles. Your blessing ang kasunod. Heavenly Father, through your Son, Jesus Christ, and exorcism, then that through the blessing you bestow, may it be a very potent and terrible weapon against the attacks of the evil one and his legions. May these religious items mightily restrain the devil and its demons and all unclean spirits, rendering them powerless and able to harm the reflected your peace and people to whomever these are used in the exercise of the ministry. Wherever it is kept, the unclean and diabolic spirits flee in fear, never daring to harm, nor even approach. In the exercise of the ministry of healing, spiritual liberation, and exorcism, may Jesus Christ, your Son, be glorified forever. Your Son, our Lord, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, one God, forever. So ngayon, mag-simple prayer of deliverance tayo, ha? And then, nandun po sa Facebook page natin yung solemn renouncement po. Whole family po, makatulong po yan. Makatulong yan sa atin. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit, amen. Bow down your head. In the name of Jesus, I forbid any demonic interaction and communication, and I seal this holy area with the precious blood of Jesus Christ. Dear Mama Mary, I humbly ask to protect me and all those people in our lives whom we cherish from all the retaliation of the evil spirits as we do this ministry. Cover us all with your mantle of love and protection. I consecrate all of you to the most precious blood of Jesus Christ. I consecrate you to the sacred death of Jesus, Immaculate Heart of Mary. And bandages between you and all of our sources and spirits. In the name of Jesus of Nazareth, bind and cast out all unclean spirits to depart from us, and fill us with your presence, love, healing, and consolation. The Lord be with you. May Almighty God bless you. And with your spirit. The Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. So maraming salamat sa inyong lahat, ha, sa mga walang humpay na sumusubaybay sa ating programa, at ongoing naman yung catechism natin online. Sinisikap ko na yung reference natin, mabasa natin ito ng buo at ma-share ko po ito sa inyo ng buong buo, dahan-dahan po. At ginagawa ko po ito para hindi po ma-stack up yung knowledge natin. At sa mga kasamahan ko dito na nandito, walang very committed, Brother Angel. Nandito ba Brother John Ray, Brother Jando? Bro? Yes. May nagtanong dito, pwede daw pa-bless yung mga gamot nila sa mga nanonood. Hindi naman sacramentals yung gamot ninyo. No? So, hindi daw po kapatid. Religious items ang i-bless. So, kayo ang i-bless, hindi yung pang-inom ng gamot. Hindi naman yung religious items, no? So, gamitin nyo lang yung mga sacramentals kung may sakit kayo. Pero yung gamot ninyo, hindi kailangan i-bless. Hindi naman yan religious item. Okay?
Pwede bang iano yun, Father, nga pala, sa mga nakikinig, baka makatulong. Alam ba, yung mga gamot, lalo na dito sa Japan, baka may mga ano rin yan, may mga ritual-ritual bago ginawa Pwede pa. nyo i-deliverance, Kasi sa bro. Japan, ganun. Bro. So, pwedeng break the seal and consecration, ganun. Yes, bro. Yung i-deliverance mo lang. Yung mga gamot, I-deliverance mo lang, bro. deliverance, simple deliverance. I-deliverance, simple prayer of Okay. deliverance. Lahat ng pagkain natin, bro, i-deliverance natin yan, no? Yung mga gamit ninyo sa bahay, deliverance ninyo bago niyo gamitin. Kinakailangan Yung yan ba eh. yung breaking the seal and consecration? Yun na Yes, ba yun, yes, Father? yes. Yung Pwede, breaking pwede the yun. seal and Pwede yun, consecration? pwede. Yung ba yung deliverance din? Yes, pwede. Okay. Oo, pwede po. And then, bless us, O Lord, this is a gift sa pagkain. Bless us, O Lord, this is a gift it's about to receive. Before blessing, in the name of Jesus of Nazareth, I break the seal, the consecration of my food. Now, bless us, O Lord, this is a gift which about to receive your bounty through Christ, O Lord. Ganon. So, maraming salamat, Brother John Dre, Brother Angel, Brother Brother Romel, Brother, sino pa din dito? Brother Jando, Ate Idna, excuse si Ate Idna natin dahil may ginagawang renovation sa kanilang bahay. So, hindi siya makasama sa atin behind the scene. So, Brother Wendell Talibong, nandito kasama natin. Brother Tata Rosal, kasama din natin. At sa buong Fersa, sa punto por punto, pagpasalamat din ako. This coming May 23, May 18, nandun po tayo sa Diocese of Tandag. May 18 and 19, nandun tayo sa Diocese of Tandag. May 25, 26, nandun tayo sa Archdiocese sa Cebu. Ipopost na natin ha, sa sunod na araw. Okay, mag-alala. This coming May 23, meron tayong sports and evangelization. Sa mga taon na nagpadala sa atin, maraming salamat po. Malaking tulong po yan sa evangelization. This coming June, papasok na naman yung mga seminaryan natin. Salamat din sa mga tumutulong. 30 seminarians po ang tinutulungan sa ating programa at sa ating center po sa pamagitan ninyo. At ang kaya ko po, 5,000 lang po every month. No? The rest po niyan ay galing po sa inyo. Wait muna ha, dahil titingnan ko yung ating ito po yung report ni Ate Jojo Sordelia Edusma. Siya yung in charge natin sa mga scholar. Meron din tayong scholar, 37 scholars. Siya po yung in charge, no. Hindi po direkta yan sa akin. Mayroon na po tayong committee sa pangunguluhan ni Ate Jojo Sordelia Edusma, isang guru din na very passionate po. Pupuntahan talaga niya yung mga scholar natin na hindi. So, meron tayong 37 na mga non-seminarian scholars. Meron din tayong 30 ka mga seminars tinutulungan. Mauni ang total, Dre. Ito yung total. 1,229,870 pesos yung natulong natin last school year. Congratulations po sa ating lahat, ha. Kung gusto nyong makita, kung makabisita kayo dito sa office natin, pwede nyo makontak si Ate Jojo Sordelia Edusma po. So, kung hindi tayo nagtutulungan, no, yung mga seminaryan ay mga moral support lang, spiritual support, ipagdasal kita kapatid. Pero wala namang financial support. Bakit may financial support? Dahil yung mga, yung mga professor na nagtuturo doon, may salary yan, may allowance yan. At yung mga staff natin na nagtatrabaho sa seminaryo, may allowance yan, may salary yan. Hindi ordinary salary. Beyond minimum wage yan. No? So, yan po. At dahil wala na pong pare. Pero kapag magtutulungan tayo, wala nang
So patuloy tayong magdasal mga kapatid ha. At yan po, maraming salamat. Yan lang po yung, siguro wala akong nalimutan. Wala pa tayong obispo dito sa Diocese of Tagbilaran. Hintay-hintay lang po tayo. And then, yung building natin, hindi pa natin na-finalize yung master plan. Pinapasa pa natin sa bagong committee dahil may bago tayong obispo sana pero hindi tumanggap. Umatras si Monsignor Sacco. So, maghihintay pa tayo na ma-approve yung master plan natin. May 3 pa tayong concrete na building na itatayo sa sunod na araw. Itong natayo natin is temporary lang po yun. Temporary lang po ito. At kayang-kaya natin yan dahil problema ng Panginoon lahat yan. No? So maraming salamat sa inyo ha. At ang Diyos po ay laging kasama natin. Do not be afraid. Activate your faith always. So Fighty Maria, Tatak FD with a humble heart. Panghuli lang po kasi ito mukhang importante ito, kanina pa siya sa live. Nagtatanong siya tungkol sa lolo daw po niya. Ang sabi niya, ang lolo namin nagsasalita mag-isa na. Nakarinig na daw siya nakarating na daw siya sa ibang lugar kasi may power na daw si lolo po. 78 years old na siya. Salamat. Ano daw gagawin niya? Live po ngayon yan. Kanina pa ito. Gusto ko lang maisingit kasi baka abang nandiyan kayo. Brother Jam Navarro po. Ano daw pwede niyang gawin? Nakarinig daw siya nakarating na daw siya sa ibang lugar, si Lolo, 78 years old po. Meron siyang agimat, anting-anting. Ano lang, nagsasalita lang daw siya mag-isa, nakarating na daw siya sa ibang lugar, may power na daw siya. Yun lang, wala sinabi kung may agimat. Unang-una kung hindi yan na hallucination, kung walang natural reason, it might be another reason, no, or preternatural reason. Meron tayong bagong pasyente ha, 82 years old. Wait mo na ha. Ilang taon ito si Lolo? Wait mo na. Dahil ito yung ipopost ko bukas, no? Si tatay ilang taon na ito? 80 na po ito. Si tatay Siviro, 82 years old. Si tatay Siviro. Labaysin sa Antiquiras siya. Nagsasalita lang siya ng kahit ano, mga bastos, mga curses. At doon dinala sa office, no? Alam nyo, wala siyang alam sa mga sinasabi niya. Hindi naman. Pero nung tumanda, may occult siya may occult si Lolo. So, dahan-dahan, kinakatikais, dineliverance. Ngayon, okay na si Lolo. Hindi na nag-curse, hindi na malaswa yung salita niya. Kahit yung mga nasa altar niya, mag-sign siya ng bastos. Pero ngayon, na-amaze yung buong pamilya po. So, anong gawin mo, kapatid? Dalhin nyo sa pinakamalapit na deliverance. Or, una, psychologist, psychiatrist. Bibigyan nyo niya ng vitamins yan si Lolo. Kung hindi makaya, dahil ito po ay dinala na nila. Wala paling remedy. Pero ngayon, completely healed po siya. Normal na normal po. Relax na relax, calm na calm po. Dahil totoo po na very active po yung kaaway natin. Hindi na natin kinukonsider yung mga spiritual spiritual dimension Puro na lang tayo medical. Ito, Father, may bago siyang text si Jam. Padre, albularyo yung mga ninuno namin. Ayun. Yes. Dapat ma-deliverance din yan at madala din sa mabigyan din ng mga vitamins galing sa mga psychiatrists and psychologists. And then, balance po tayo hindi lang spiritual, medical din tayo, psychological din tayo, spiritual din tayo dahil ang tao ay complex po. Hindi po lunlun spiritual yung tao. So, yan po yung approach ng mga exorcists sa ating local church here in the Philippines, mga kapatid.
So, yan lang po ha. At sana po ay may natutunan kayo sa gabing ito. At fight Team Maria, tatak CFD with a humble heart po. God bless. Okay, thank